At ngayon, ibalikan natin ang kwento ng Balete Drive na isa sa pinakatatakotang haunted na kalsada. At ito daw ay sinasabing may isang babaeng hinahasa o pinatay. At ating alamin ang kwento ng Balete Drive. Balikan natin ang kwento na ito. Simulan ko na po. Panoorin to. Sino ang babae sa Balete Drive? Siya ba ay isang rape victim na naging mapaghiganting multo? Isa ba siyang babaeng na aksidente at humihingi ng tulong hanggang sa kabilang buhay? O siya ba si Margarita Carbonell, ang misteryosong babaeng nangaagaw na lalaki sa hiwaga sa Balete Drive na isang pelikula noong 1988? O baka naman ay isa siyang dalagang inabuso at napatay kaya't naghahanap ng hustisya na ayon naman sa hiwaga sa Balete Drive na pinalabas naman noong taong 1954. Iba-iba man ang kwento tungkol sa pinagmula ng misteryosong babae. May pagkakapareho naman ang mga sabi-sabi kung paano ito makikita. Ayon sa mga kwento-kwento, kapag dumaan ka sa Balete Drive paglampas ng hating gabi, ay maaari ka makakita ng magandang babaeng nakaputi. Paparahin ka raw nito upang humingi ng tulong. Kapag tumigil ka at siya ay pinasakay, bigla raw itong mawawala matapos ang ilang minuto. Kung hindi ka naman daw tumigil, ay bigla ka makakakita ng babaeng nakasakay na lamang bigla sa iyong sasakyan. Hindi ka rin daw makakalabas ng kalsada. Pabalik-balik at paikot-ikot ka lamang sa Balete Drive hanggang sa matakot ka, baliktarin ang iyong suot na damit at magdasal. Ang Balete Drive ay isang kalsada sa Maynu, Manila, Quezon City. Sa gabi ay may mga parting madilim sa kahabaan nito dahil maraming puno sa tabi ng kalsada. Ilan sa mga punong ito ay ang balete na ayon sa matatanda ay mahilig pamahaya ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga duwende. Nakakadagdag pa sa katatakutan ay mga naglalakihan at nagluluma ang mga bahay sa kalsadang ito. Maraming nagsasabi na ilan sa mga mansyong ito ay haunted na o pinagmumultuhan. Nagsimula umano ang mga kwento tungkol sa babae sa Balete Drive noong taong 1953 noong may isang reporter na ilinathala ito sa dyaryo. Dahil doon, marami pang mga taga-media na nagbigay ng atensyon sa isyong ito at lalong kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. Kaya noong mga 1950s pa lamang ay marami ng takot tumaan sa Balete Drive kapag gabi. Kahit ang mga kalapit na kalsada ay iniiwasan na rin dahil may sabi-sabing minsan ay nandito rin ang white lady. Paparahin ka para magpahatid sa Balete Drive. Nakatira daw kasi umano ang babae sa isa sa mga mansyon doon. Ayon sa isang kwento, isa raw siyang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Naiinggit umano ang kanyang mga kamag-anak sa kanya, kaya't siya ay pinahirapan at pinaslang. Humihingi umano siya ng tulong, kaya't nagpapatid sa mansyon. Meron ding isang kwento na ang multo ay isang babaeng na aksidente habang nagmamaniko. Para umano ito ng ibang driver upang humingi ng tulong. Sa isa pang kwento, ang babae sa Balete Drive umano ay isang estudyante ng UP Diliman na sumakay ng taxi pa uwi. Pagdaan raw ng Balete Drive ay tumigil ang taxi driver upang pagsamantalahan ng estudyante. Matapos gahasain at patayin ang estudyante, tinapon raw ang bangkay nito sa likod ng puno ng balete. Sa bersyon ng kwentong ito, ang babae sa Balete Drive ay pumapara ng mga taxi driver upang maghiganti. Mayroon din nagsabi na ang babae ay biktima ng panggagahasa ng mga Hapon noong pangalawang digmaang pangdaigdig. Inilibing daw ang kanyang katawan sa parehong lugar kung saan tumubo ang mga balete. Sa ibang bersyon naman, nasagasaan lamang ang babae at tinakbuhan ng mga nakasagasa dito. Kaya raw siya pumapara ng mga sasakyan para hanapin ang pumatay sa kanya.
Sa iba pang mga kwento, ang babae raw ay kusang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsabit ng sarili sa balete. Matapos umanong hindi dumating sa altar ang pakakasalan sana niyang lalaki. Pero hindi rin mabait sa lahat ang babae sa Balete Drive kasi may ilang motorista na nagsabing may intensyon daw itong manakit pero hindi naman malinaw kung sa paanong pamamaraan. Ilang beses nang ipinakita ang kwento ng babae sa Balete Drive sa mga palabas sa telebisyon. Kapag Nobyembre, lagit-laging tinatanghal ito sa mga magazine programs para sa kanilang Halloween special. Ipinakita sa isang lumang episode ng Verum S ng ABS-CBN ang panayam sa isa sa mga nakatira sa Balete Drive. Ayon sa residente, Lourdes umano ang pangalan ng multo at namatay ito dahil sa isang sakim na kamag-anak. Ngunit ayon naman sa iba pang mga residente, isa itong kolehiyala noong 1950s na galing sa isang prominenteng pamilya na may mansyon sa Balete Drive. Mahilig umano itong lumabas sa hating gabi upang mag-party kahit hindi pinapayagan ng ina. Isang gabi ay naaksidente umano ito at namatay sa ospital. Hindi rin matahimik ang kaluluwa ng babae dahil sa maaga nitong pagkamatay. Sinang-ayunan ng isa pang residente ang kwentong ito sa isang report sa unang hirit sa GMA7 noong 2014. Naitampok na rin ang babae sa Balete Drive sa ilang mga pelikula. Dalawa sa mga ito ay parehong titulo. Hiwaga sa Balete Drive. Ang unang bersyon ay pinilabas noong 1954. Ginawa ng Palanca Brothers Production at dinirek ni Tor Villano, isa sa mga kilalang direktor noon. Ginampanan naman ni Rosita Noble ang babae na sa pelikula ay ginahasa at tinapon sa kalsada, kaya't siya ay nasagasaan ng bus. Agad siyang nahimuto at naghiganti sa mga lalaki sa pelikula. Mas mapangahas ang kwento ng pangalawang bersyon na pinilabas noong 1988. Ito ay ginawa ng Seiko Films at dinirek ni Peque Goliaga at Lore Reyes. Tampok sa pelikulang ito si Shasha Padilla bilang si Margarita Carbonell, ang babae sa Balete Drive sa pelikula. Kasama rin sa pelikula si Gestoni Alarcon bilang Dennis at Rita Avila bilang Sandy. Isang gabi, naaksidente ang magkasintang sina Dennis at Sandy sa Balete Drive. Agad silang humingi ng tulong sa isang mansyon kung saan ay hinarap sila ni Margarita na isang kasapi ng kadiliman. Agad na kinulong ni Margarita si Sandy sa isang kwarto habang inakit ito si Dennis upang magpakasal sa kanya. Sa huli, nanaig ang kapangyarihan ng pag-iibigan ni Dennis at Sandy at nagapi ang kasamaan ni Margarita. Nanganak ang kwento tungkol sa babae sa Balete Drive, kaya kay hirap malaman kung alin ang totoo. Halos 7 dekada na rin ito pinag-uusapan at hindi mamatay-matay. Nagpapakita pa rin ba siya? Kung oo, paano siya matatay? Grabe guys yung kwento na yan at hindi ko rin alam kung ano talaga yung tunay niyang kwento. Pero sana kung ano man sana yung nandoon sa Balete Drive at kung hindi matahimik yung kanyang kaluluwa, sana makatawid na siya sa liwanag. So ngayon guys, maraming salamat sa panonood na ito. Sana mag-like at subscribe na kayo. Mag-comment at share para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Maraming salamat.